Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 11 verses 1 to 30. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na masugid sa pagsunod sa kautusan. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hintil at nakisalo pa sa kanila? Tanong nila. Kaya't isinalaysay ni Pedro sa kanila ang buong pangyayari. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin na magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at mga lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos, "Pedro, tumayo ka. Magkatay ka at kumain." Subalit sumagot ako, "Hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkaing marumi." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mo ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." 3 ulit na nangyari iyon at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat si Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, "Magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang mga kinakailangan upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng ginawa nito sa atin nung una. At naaalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo ng Espiritu Santo." Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nung tayo manalig sa Panginoong Hesukristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang mga mananampalataya ay nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. May nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinapangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang ilang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay nangaral din sa mga Griego tungkol sa Panginoong Hesus. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoong Hesus. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya ay nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya sa Diyos, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. Nang panahong iyon, dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, at sa kapangyarihan ng Espiritu ay nagpahayag ng magkakaroon ng matinding taggutom sa buong daigdig. Nangyari nga iyon noong kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga mananampalataya na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayanan ng bawat isa. Ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa mga namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo.